Sabi dito mga kababayan sa balita, si Mao Diggs, inamin na po niya na nag-agree siya sa China na hindi siya magpapadala ng armed patrol sa West Philippine Sea. So matutulog na lang mga kababayan yung ating armed forces, yung Navy, abang sige po ang abante ng China sa ating sa ating territory. Talaga niya, Mr. Maravilla, sell out. Inamin niya po, sabi rito sa balita. Report ng ABS-CBN. Duterte says Philippine-China agreed to no armed patrols in the West Philippine Sea. Ayan po, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkaroon siya ng kasunduan kay Chinese President Xi Jinping na panatiliin ang status quo sa West Philippine Sea. At kabilang dito ang hindi pagsasagawa ng armadong pagpapatrolya sa naturang karagatan. Tapos, mga kababayan, so ito yung papanagutan ni Mao Diggs sa ating mga mamamayang Filipino. May nire-ready na yata na kaso sa Ombudsman at saka yung investigasyon sa pagbabalik mga kababayan ng sesyon ng Congress. Ipapatawag na siya, boss, the House of Representatives at saka yung Senado, yung resolution mga kababayan na i-file na ni Risa Ontiveros. At saka sa Congress, yung mga Makabayan Black and other congressmen, nag-sponsor na po sila ng resolution para imbestigahan ang pinasok na gentleman's agreement, the so-called secret agreement ni Mao Diggs kay Xi Jinping. Ngayon, si Secretary Anyo mga kababayan, yung ating National Security Advisor, nagpalabas na rin po ng official statement tungkol dito sa issue ng alleged secret agreement. Ayan po siya, ngayon pa lang ito. Basahin natin po, Statement of the National Security Advisor, Secretary Eduardo M. Anyo. Sabi diyan, the persistent discourse about alleged unsubstantiated or imaginary promises or secret non-binding gentleman agreement or deals has been used to create distractions divisions in conflict among our people. The President has been very clear. This administration is not aware of any secret or gentleman agreement, and if there was such done under a previous administration, the same has been rescinded. Ginagamit kasi po ito ng mga propagandista ng previous administration para pagwatak-watakin yung ating mga mamamayang Filipino. Nag-intensify po sila ng kanilang mga propaganda. Alam na ninyo, yung mga DDS vloggers po at mismong yung mga dating officials sa pamumuno po ni Mao Diggs, bukang bibig po ito, mga kababayan, na issue sa gentleman's agreement. So sabi niya po, the President has been very clear niya. Moreover, any such agreement, if proven to be true, are inimical to the national interest and the Constitution. If there is any such agreement, it is the responsibility of those responsible for it to explain it before the Filipino people, but it is not and will never be binding upon this administration. Ginagamit po kasi din mga kababayan itong rason ng China para igiit ang kanilang posisyon. Isabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man niya kami aware ng sinasabi ninyong secret agreement, at kung mayroon anyang pinirmahan or kahit verbal agreement yung previous administration, I am rescinding it. I rescinded it anya. Wala na, imbalido na yan. Kasi hindi yan anya maaari. It is against the Constitution. Sabi ko sa inyo, mismong si Senior Associate Justice Antonio Carpio nagsabi, culpable violation of the Constitution po ang ginawa ni Mao Diggs. We call on all Filipinos to stand their ground and push back against these malign and corrosive narratives in that seek to undermine the national interest.
We would not fall into a trap which clearly seeks to sow division in our country and weaken our resolve in asserting our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. Ayan po ang pinapalabas pa lang po, ngayon lang, ng mismong National Security Advisor. Huwag niya kayo, do not fall prey to China's diversionary tactics, sabi mga kababayan ni Secretary Anyo. Ngayon, for his part, sinabi naman po ni National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya, yan ang niyang ginagawa ng China is nothing but diversionary tactics by the Chinese government so that the attention of the public will no longer be focused on the issues in the West Philippine Sea and become divisive, eventually weakening the country's resolve. Gustong painain po ng China yung ating resolve na iporso. Kasi isipin ng mga nauuto sa mga propaganda nito mga Chinese propagandist dito sa atin, na kapwa natin mga Filipino, nakipagkasundo pala niya si Digong. Ikaramihan nito mga propagandista po, mga supporters mismo. Pag itong mga supporters kasi ng dating Pangulong Digong, most of this mga bulag. Hindi makita yung diferensya ng kanilang leader. Basta sumusuporta lang sila. Ganon. Kahit ibininta na yung ating bansa, ayos lang sa kanila. Basta Digong lang. Digong lang at Inday. Wala silang paki. Kulto nga eh. Napakahirap paintindihin po pag kulto. Wala nang wala na sa kanila yung rason. Wala na sa kanila yung logic. Basta niya kami sumusuporta. Lahat ng gawin. Kahit makakasama sa ating bansa. Hindi ba ganon ang mga pag-ugali ng mga DDS? Kahit nga po pabalik-baliktad ang mga statements ni Maudigs, naniniwala sila. Ganon mga kababayan ang kulto. Kaya tingnan ninyo, sa religion, pag nawa ka ng kulto, wala po. Totally blind mga kababayan yung mga members ng kulto. So minamali nila ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi niya hindi sinundan yung foreign policy at gustong isubo sa gira. Di ba ganun ang linya ng kanilang propaganda? Gustoan niyang isubo ang mamamayang Filipino, yung ating bansa, sa gira. Ganon ninalason mga kababayan yung isipan ng mga mamamayang Filipino to weaken our position. Gumagamit sila ng pananakot, fear-mongering. Obviously, sabi po ni Malaya, itong mga ganitong statement has the purpose of pagsabungin iyong ating mga leaders at pagsabungin iyong ating mga kababayan, sabi po ni Malaya. Ultimately, all of this objective of all this propaganda, the objective of all these propaganda narratives coming from both Beijing and the Chinese embassy is to create cracks and division among the Filipino people. And kapag may cracks and division that will weaken the resolve of our government. Malaya also downplayed the alleged intimate understanding between the Philippines and China that the present administration tends to ignore, saying that nothing more than a new invention, and emphasized that President Marcos will continue to assert the country's sovereignty in the West Philippine Sea within the bounds of international law. Ganon mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, kung medyo mahina po yung inyong experience sa ganitong mga uri ng brainwashing, propaganda, wala pa kayong ganitong experience po, makabubuti po na totally huwag kayong makikinig sa mga DDS vloggers espousing the propaganda line ng China po. Kasi pag nangyari yon, kakampi na kayo sa mga traidor. Kawawa po yung ating mga anak. Mawawalan tayo ng bansa kasi inayaan ninyo na ma-brainwash kayo at kumampi kayo sa kalaban. Imbes sa ating mga mamamayang Pilipino at sa ating mga leaders po na may totoong pagmamahal sa ating bansa.
At walang iba po ang ating Pangulo. BBM, siya lang po ang nanindigan. Yung isa, napakalinaw po yung kanyang sinabi. Pwede na niya ninyong gawing province kami rito. Tuwang-tuwa po yung ambassador. Kasi gusto nang ipamigay tayo po. Yung buong bansa gusto nang ipamigay sa China. Payag kayo sa ganon? Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.